Ako po si General Hermon Jun Esperon, ang inyong former Commanding General ng Philippine Army, former Chief of Staff of the Armed Forces in the Philippines. Kaya nararapat lamang na noong umangat na ang Pangulong Duterte, ang kanyang isang kaagad na tinira ay ang drugs. Dahil wala namang ginagawa yung nakarang administrasyon tungkol sa drugs. Dinabayaan lang. At alam natin ang naging istorya ng drugs. Hindi ba? Laboratory sa Araya, laboratory doon, laboratory doon, laboratory doon. Eh, siyempre, anong gagawin mo? Sabi nga ni Tatay Digong, huwag mong sirain ang mga kabataan, ang aking bayan. Kundi papatayin nila. Ngayon, tinacharge nila ng crime against humanity. Ha? Hindi ba yung bang war against drugs? Labanan mo yung drugs, crime ba yun? O anti-crime yung ginawa mo yun? Napakaliwanag, di ba? Ang linalabanan mo yung menace ng drug. Sino ba ang mas importante? Yung biktima ng mga drug dealers o yung drug dealers? Sino ang humanity ngayon? Na sinasabi nilang nagkaroon si Tatay Digong ng crime against humanity. Yung mga biktima ng drug problem? O sinasabi natin, kawawa naman yung drug lord. Kawawa naman yung mga drug lord na ang wall ng bahay ay mga pera na. Kilala naman namin yun. Dahil taga Mindanao, kilala ko yun. Kaya hanggang hindi ko makuha kung paano naging crime against humanity. Ang paglaban sa drugs na noon pa man ay security problem na, national security problem. Dahil noong pa man panahon ni President Ramos, dahil ako ang anti-drug task force na ginawa niya, eh nakita ko na kung anong mga pangalan ng nandun, ang tataas. Kaya ngayon, wala na bang drugs ngayon? Hindi ako nagsasabing bumalik. Very rampant. Kaya, naku, mukhang mali ang napuntahan nating direksyon. Anyway, hindi na ako ang magbibigay ng I will not judge that. Bahala kayo. Kasi alam ko yung mga nangyari tulad nung isang security guard sa Bulacan. Nagtrabaho, pag-uwi niya, renate yung asawa niya, pinatay pa yung anak. Doon naman sa isang barangay sa Taguig, yung nurse namin sa Philippine Air Force, pag-uwi niya, mayroon ng drug addict doon sa bahay. Nakapasok na doon, pagpasok niya, pinatay siya. Napakaraming incident na kawawa yung naging biktima ng mga naging ng mga adik. Eh ngayon na parang, bakit kaya pinoprotektan? Alam ko na kailangan, maski na ikaw ay may kasalanan, kriminal ka man, hindi kailangan mo ang bigyan, you must have your time to defend yourself. Pero paano kung may armas ka? At lumalaban ka na sa pulis. Sasabihin ba ng pulis, teka muna, huwag mo akong barilin, doon na lang tayo sa korte mag-usap. Pwede ba yun? Kailangan ipagtanggol mo ang sarili mo. Di ba? At mayroon nga mga namatay. Anyway, hindi ko na matagal na usapan na yung drugs. Iiwanan ko yan dahil ako'y naniniwala na mayroon pa rin mga magtatrabaho against drugs. Dahil maraming drugs na pumapasok. Di ba? Doon sa Zambales, doon sa Ilocos, doon sa Camarines, sa Bicol, kung saan-saan natatagpuan na ngayon ng mga drugs. Linalaglag. So, mayroon pa bang drugs? Wala. Pakadami.
Anyway. So, yun lang ang una kong sinabi tungkol sa drugs. Kasi, natatandaan ko nga yung task force commander ng Tukhang, yung author, si Senator Bato. Magandang hapon sa ating lahat. Sa lahat ng patuloy na naniniwala at nagmamahal kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sa lahat ng patuloy na naniniwala at nagmamahal kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte, na mas kilala natin bilang Tatay Digong. Gusto kong acknowledge lang yung ibang bukod dito sa kasama ko dito ng mga secretaries. Nandiyan din si Greco Belica, Secretary Joy Cabo. Sana si Secretary Al. Babalik. At mga iba pa, Astra, and Mr. Astro. Ako po si General Hermon June Esperon, ang inyong former Commanding General ng Philippine Army, former Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines. Brigade Commander ako nung all-out offensive ng Parang versus the MILF. Alam niyo naman yung Camp Abubakar siguro. Yun ang final offensive namin noong panahon ni ERA. At ako'y naging brigade commander sa North Cotabato. Pero ililipat ako ulit sa Basilan dahil naman sa nangyaring Dos Palmas kidnapping. Kaya I am one of two officers na naging brigade commander ng 2 beses sa Mindanao. But earlier than that, doon ako nag-platoon leader sa Basilan, company commander sa Hulo, battalion commander sa Agusan. So talagang Mindanao ako. Half Bisaya, half Ilocano, at buong Pilipino. Yan. Si Tatay Digong, si Mayor Digong, ay talagang kaming mga nasa Mindanao, alam na namin kung sino siya, lalo na nung brigade commander ako. Dahil kung mag-operate kami noon, nung all-out offensive, ay talagang tuloy-tuloy yan, buwanan. At kung magkaroon kami ng break, doon kami sa Davao. At saan kanino kami pupunta? Siyempre pa, kay Mayor Rudy. Rudy pa ang tawag natin, di ba? Mayor Rudy. At ang nag-aasikaso naman ay si Bongo. Yan ang setup dyan sa Davao. Doon ko siya nakilala at alam ko kung ano ang mga ginagawa niyang laban sa mga kalaban ng bansa. Specifically ang mga terrorist. Siya ang lumaban sa mga nagbomba ng airport ng Davao. Alam niya kung anong hirap ng mayroong terorista sa Mindanao. Siya ang lumaban sa mga bumomba sa Sasa Airport. Siya ang lumaban sa mga bumomba sa San Pedro Church. Kaya alam ni Tatay Digong kung ano ang problema ng Mindanao. Malaki ang kanyang nagawa sa pagpapatahimik ng Davao City. Alam niyo naman ang Davao City, noong araw, yan ang unang naging pugad ng NPA. Noong una, ang NPA malakas lang doon sa Cagayan, sa Isabela, sa probinsya ni Secretary Bello. Doon lumakas ang NPA, nagkaroon ng regular battalion nung kami mga teniente at mga major pa. Hanggang sa lumipat naman sila, nagpalakas sa Samar. Nandun ang 2nd regular battalion. Nung dumapo sa Mindanao, doon na
sa Davao at sa Kaabusan. Yan ang istorya naman ng NPA. Alam niya kung anong problema ng NPA. At alam niya kung paano makipagtungo sa NPA. Alam din niya na sa pakikipagtungo niya sa NPA, ang mas importante, yung kapakanan ng mga tao sa Davao na kanyang sako at kapakanan ng sundalo, lalo na kung sila ay nasusugatan o mayroong isang opisyal na na-capture pero siyang nagtinutin. So malapit ang military kay Mayor Rudy. Kaya nung natulugan namin na mangangampanya na, dahil gusto namin, alam niyo, bago siya nangampanya, alam na natin ang sitwasyon eh. Medyo magulo na eh. Ako, exposed na ako sa anti-drug campaign. Kasi nung presidential security ako ni FBI, ako ang ginawang task force commander ng anti-drugs. Ako ang humuli doon sa #1 na Shabu importer noon, dyan sa Talayan. Sa Quezon, dito, sa Quezon City. So, hindi ko nasasabihin yung pangalan kasi baka hanapin nyo sa akin.